What is up, boys? So for today's video, i-review na natin ang ating Honda Civic EG hatchback, no? So i-walk through ko kayo sa mga kung ano ng mga modifications yung nagawa ko sa kanya, and kung ano na yung pinagdaanan ng auto na to sa akin. So samahan niyo lang ako and let's go. So, ito siya guys, no? Unahin ko lang sa panglabas. Medyo madumi siya ngayon since umulan dito. And, nga pala guys, nung nakailang araw, binaha tayo. Sobrang lala. Siguro hanggang dito. Or dito. Not sure, pero yan, nag-fog tong mga ilaw. And, buti na lang di tayo tumirek. Or else sira na naman. So sa wheels natin, 195 by 55 tong size ng goma natin. Tapos naka tayo, spoon na mags Rega Master. Siguro Thailand lang to, not sure kung Rota, pero mukhang Thailand eh. Pero goods naman. Hindi ko naman siya pinang-tatrack. Pang daily lang. So, okay na yun para sa akin. Nga pala guys, ang dami nitong tama ng bulutong dito sa balakang. Kita nyo. Bang. 1, 2. Dami pa yan. Ito. 3. Saan pa ba? Ay, dito sa kabila. Bang! 4, 5. Sobrang laki na nito. Malapit na pumutok ko. Oh my. Ito pa. Pero guys, normal lang yan. Lalo na't Honda, ganitong klase ng sasakyan. Almost Almost 30 years na siguro tong sasakyan na to. 1994 model? Yeah, 94. Woo! Sarap. So yeah guys, normal lang yun. Most likely maayos naman yan. Siguro strip to metal. Wag sobrang lala na. Next time. Tas ito nga pala guys, wing natin, tas trunk, tapos itong hood natin is CF yan dati. So pinapinturahan ko lang ng black kasi nagfe-fade na yung yung dating kulay niya na carbon. And at the same time, hindi ko naman gusto yung look ng carbon. Yung ganito ba, hindi ko siya bet. Para sa akin lang hindi ko siya trip. Pero ang gusto ko sa kanya is magaan siya. Wait, pakita ko sa inyo. Sobrang gaan guys ng CF. Yan, CF yan. Kung makikita nyo, stage 21. Tapos yeah guys, like I said, magaan siya. So weight reduction para sa atin since medyo racing tayo. Tapos ito rin pala guys, sunroof. Roof cut to siguro. Ang pagkakalam ko legit to galing EG6. Yung bubong niya pinutol galing EG6. So hindi ko lang alam kung legit ba, pero para sa akin legit. Kasi automatic siya Tapos may buttons pa sa
sa loob. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano siya nagana. Tapos yung para sa ilaw natin, Stanley wrap around yan. Pati itong cheek lights Stanley. Tapos to USDM. Medyo mahal to sa pagkakaalam ko. Tapos chin natin, spoon din. Tapos dito naman tayo guys sa ating engine bay. Stock lang siya guys. D15. Saan ba yan? Basta rin dito. Init. D15B. Tapos straight PO8. I mean yung box PO6 pero dito sa engine bay PO8 lahat. Yan guys, BTEC na siya. Tapos dati nakasalpak dito P2K na manifold. So that time hindi ko alam na naka port and polish pala siya dito sa head natin. So ako naman nagpalit ako ng PO8 kasi para straight. Pero ngayon hindi siya naka port and polish. So bala kong ibalik yung P2K since yun yung naka-part sa head natin. So not sure kung ibabalik ko pa yon or mag-skunk to na lang ako na manifold. So tranny natin, para sa tranny natin S40. Hindi ko alam kung kita dito pero S40 na LSD na yan. So goods na. Tapos mounts natin stock, pati dun sa likod stock. Dati naka sport, pero nagpalit ako ng stock kasi sobrang vibrate sa sa cabin, sa loob. Sobra, hindi mo may enjoy yung ride. So nagpalit ako ng stock lang para goods. Tapos ito pa isa pa, BC coilovers. Dati siyang naka coil sleeves. Tapos pinalta natin ng BC. Nakahanap tayo ng murang offer. So kinuha na natin. Lagay ko lang dito yung picture nung pinapaltan siya. Tapos ano pa ba? Ito cam gears. Kung pinaltan dito, wala na halos yun lang. Yun nga pala guys, tong hydrovac natin bago rin yan. Nawalan ako ng preno dito. Siguro 1 week after mabili ko siya. Sa startol, biglang nawala ang preno. So sobrang delikado nun. Nagpalit agad tayo. So dako naman tayo guys sa ating interior. Uy, ganda. Pang. Nakuha ko yan sa guys, sa IG. Rare finds. Honda na jacket ba yan? Not sure. Tapos ito na, interior natin. May nakapagsabi sa akin si Boss South Scene, itong siding stone natin is galing EJ1. Yung yung sedan na EG na 2-door. Kasi diba yung yung mostly common sa atin, yung mga ESI is 4 doors. Tapos yung EJ1 naman 2-door lang. So yun, dun daw galing tong sidings natin, which is ang alam ko rare na din. And yun, swerte tayo sir na pagkunan natin ito. Tapos tong seats din natin EJ1 din, black. Tapos floating headrest. Yun. Tapos itong dashboard naman, hindi ko alam kung saan to galing, pero okay pa naman siya. May konting cracks lang. Kasi nga, gaya nung sabi ko kanina, yung ano ba tawag dun? Yung engine mount na solid, na sport, sobrang nagbabibrate dito sa sa loob. So pinalta natin kasi hindi siya masarap idala. So pang daily lang naman kasi tayo So yun, pinaltan ko ng stock lang. So hindi na naman nagbabibrate sa ngayon. Tapos tong gauge natin, alam ko pang lang to pang matic. Kasi kung makikita niyo dyan, parang may sticker, tinaklaban yung mga
mga abubots. Tapos to namang steering wheel natin, spoon, kaso copy lang ata to, pero goods na naman para sa akin. Siguro papalitan ko to at some time, pero hindi mo na ngayon kasi nagagamit ko pa naman siya. Tapos ito naman, shift knob natin, spoon. Ito ang alam ko legit to, spoon na shift knob. So goods, all goods. Tapos ito yung ano natin. Ito hindi na ito nagana. I mean nagana siya pero wala siyang bluetooth, which is yung kailangan ko. Hindi ko na pala kailangan guys. Kasi nakalimutan ko sabihin, nakaskab pala tayo, so useless din yung ano, sound system dito. Tapos yun lang naman, nothing special. Dito sa likod sobrang kalat. Pinatanggal ko yung ano sa likod yung upuan, para magmukha tayong ano, racing. Tapos may strut bar doon. Strut bar pa tawag dyan, ewan ko, pero nandyan, basta nandyan siya. Tapos ito nga pala guys, wait, sunroof. Wait, nabubuksan yun. Buksan natin para sa inyo. Yun, pindutin nyo lang to kung nasa gitna, and then bang. No. Sheesh. Diba? Pwede. So, babalik na natin. Ito lang, button na to. Bang. Ayos. Nga pala guys, hindi ito naka-gathers. Stock lang talaga siya. Ito nga pala guys, kung may alam kayong nagbebenta ng moldings, roof moldings para sa EG, is naghahanap ako. Kasi sobrang sobrang hirap. Kung saan ako naghanap, marketplace, talyer, junk shop, wala talaga. Para dito lang ako sa bubong natin. Parang ito na yung cherry on top para sa EG na to. Moldings na lang kulang, goods na. Tas nga pala guys, so brain, nagpalit din tayo dito. Nung nagpalit tayo ng coilovers, naka ball type siya, so need ko magpalit ng fork type na LCA. Wait, pakita ko sa inyo. Yeah, fork type na LCA. Tas yan, subframe, tas tie bar. Yan, mga napalitan natin dito. Yung LCA na na nakakabit dito, legit yan, function 7. Tapos pati itong tie bar, Megan Racing, legit din. Hindi ko lang sure dun sa sa subframe mismo, ASR ba yan? ASR. Pero goods na ako dyan, para sa akin. Okay na yan. Ngayon guys, kung tatanungin nyo ako kung worth it pa ba magbuo ng isang Honda Civic EG hatchback, para sa akin now is the time talaga para bumili or magbuo. Kasi yung mga pyesa niya ngayon sobrang nagtataas, and I think hindi na yun bababa kasi simple rules lang naman ng supply and demand. Madaming naghahanap. Ang problema, wala nang nagbubuo. I mean, wala nang pinoproduce ang Honda na gantong mga OEM na na parts, lalo na dito sa interior, pati yung sa loob, I mean sa labas, wala na as in. So yeah, maybe now is the time guys para sa inyo na magbuo. Siguro mga 200k plus may mahanap pa kayo. Siguro naka PH na makina, basta goods lang yung kaha na makukuha nyo. Kasi itong sa akin nagmamadali ako dito So at that time, mas nauuna yung excitement ko kesa sa pagtingin talaga nung kaha, nung makina. Nauna yun sa akin, which is very very wrong guys. That matyaga kayo, that mapasensya kayo para masilip nyo yung ayos
yung bibilhin yung auto. Kasi itong sa akin, sa sobrang na-excite ako, hindi ko na nasilip ng ayos. Gusto ko na agad siyang may uwi. Tapos yun, ito kasi guys, very first car na nakuha ko talaga. Tinulungan ako ng mga magulang ko. Mostly sila talaga. So thank you ma'am and mami and tatay, maraming salamat. So yun, actually guys, before may ginagamit na talaga ako which is hindi naman siya sa akin, pero gusto ko talagang ma-experience yung Honda life, no? So ngayon, I'm living the life, and sakit sa ulo pero masaya. Sakit sa ulo pero masaya. Kasi yun nga, luma na yung sasakyan, and di mawawalan talaga ng sira. As in, siguro every week or every month meron. Lalabas at lalabas yan guys, imposibleng hindi. Kahit pa sabihin kondisyon yung auto mo or yung Honda mo, hindi yan mawawalan. Never ending project, never ending gastos talaga pag Honda. So yun guys, nasabi ko na naman yung mga gusto kong masabi about sa sasakyan na to. And suggest kayo sa comment section kung ano yung mga gusto nyong gawin natin para sa next vlogs. If nagustuhan niyo yung video na to, please do like and subscribe. It would really mean a lot para sa akin, no? Para tuloy-tuloy lang tayo. And yun lang guys para sa video na to. Peace out. Drive safe.